Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, itong video pala na to is mag-update ako ng konti. Actually, gusto ko sana munang gumawa ng video at sagutin yung tanong kung bakit ako binigay ng nanay ko sa tatay ko. Mas gusto kong linawin sana yun. Pero ito muna kasi mas maraming naghahanap ng updates eh. So, ganitong ginagawa namin ng nanay ko. Nag-uusap kami palagi through social media. Kakao ang sikat sa kanila eh. Pagkatapos, Lods, yung si Ate Yongju ko, nag-uusap din kami palagi. So, marami kaming pinagkukwentuhan na kagaya ng mga nangyari dati, ganyan. Tapos, ang ginagawa ng nanay ko is pumupunta sa bahay ng mga pinsan ko. Tapos sila nagkakakwentuhan. And then, hinahanap nila yung mga dating pictures ko. So, may mga papakita ko sa inyo mga pictures yan. Hinahanap nila and then nakakatuwa din yung usapan. Sabay nanay ko, tawa ng tawa. Ang sabi niya, di ba si Ate Yongju, meron pa kasing ate yun. Na which is, kilala ko din, pero yung pangalan kasi medyo nakakalimutan ko. And that's the reason behind kung bakit si Ate Yongju ang lagi kong binabanggit dati na gusto kong makita. Pero, nagtatampo siya. Sabi niya, bakit ganun? Ba't ikaw yung hinahanap? Eh, ako yung nag-alaga sa inyong dalawa. Actually, ganun talaga yung nangyari. Yung ate ni Yongju, parang big sister ang tingin ko sa kanya. Talagang siya yung pinaka-big sister na nag-aalaga sa amin dalawa ni Ate Yongju. Nagbabantay minsan, minsan nagpapaligo sa amin, nagpapakain sa amin. So, aalis na siya. O, siguro sabihin niya ganito. O, huwag kayong mag-aaway dalawa, maglaro lang kayo dyan ha. So, mas madalas kong kalaro si Ate Yongju. Si Ate Yongju, para nakikita ko siya na as ate na kaibigan. So, mas madalas ko siyang naaalala. Dahil siya yung kasama ko talaga naglalaro eh. So, ngayon, nag-aasaran sila. Parang siya sabi ni Ate Yongju na ako yung hinanap, hindi ikaw, ganyan, parang ganun. Tapos siya naman parang, ba't ganun? Ba't ikaw? Na, alam niyo yung tampong lambing. So, ang ginawa nung ate ni Ate Yongju, na pinsan ko nga, di ba? Nag-message sa akin sa Kakao. Sabi niya, ako yung nag-aalaga sa'yo, ba't di mo ako naalala? Sinabi ko sa kanya na, ate, naalala kita. Yung pangalan mo lang hindi ko maalala. Alam ko yung mga ginawa mo sa akin. Alam ko na ikaw nagligtas sa akin nung nalulunod ako. May ibang kwento ron mga Lods. May ibang kwento ron. Maganda yon. So, ang ginawa niya, nag-send siya ng mga pictures na, kita mo, ako yung nag-aalaga sa'yo. Nandito tayo sa tren. Sa parang MRT nila dati na, tamo, kasi baka mahulog ka kaya ganyan. Tapos, dahil sa sobrang takot niya mahulog ako, niyakap na lang niya ako, ganyan. Tapos, siya kasi, ano siya parang sporty siya eh. So, may mga event kami pinupuntahan, siya yung nag-aalaga sa akin, binubuhat niya ako yan. Kumbaga, may mga evidence pa talaga siya eh. So, nakakatawa lang na ganun yung nangyari. And then, yung nga, napagkwentuhan namin bigla yung lola ko, yung lola namin. So, nasa group chat kasi kami. Nag-group chat kami doon sa may Kakao. Yung nanay ko tawa lang ng tawa sa kanila. So ngayon, biglang nag-PM sa akin si Ate Yongju na yung nga daw, yung lola nga daw. Ayaw niyang siguro banggitin sa GC kasi baka makita ng nanay ko. Nung nawala kasi ako, so 11 years old siya actually. Pero ang totoo nun, sa bilang natin is parang 9 years old lang siya sa bilang natin. So magkaibang bilang ng age pala eh. So ngayon dito, mabasahin ko may screenshot. Ang sabi niya, nag-stay daw siya sa room ng lola namin until 14 years old. So, until 12 years old yun siguro sa atin. So, 3 years siya. Kagaya na sinabi ko, lola kasi namin ang nag-aalaga sa amin dalawa. Madalas ako lang talaga inalagaan. Kaya lang siya napasama kasi yung nanay niya nun is buntis. Tapos nung nanganak, siyempre mahirap alagaan ng bata, di ba? So, yun. Ang sabi niya, minsan, before going to bed, bigla na lang daw magsasabi na, is Junyong going to be well? Parang tinatanong niya na kung siguro parang magiging okay naman si Junyong dun. Naalala niya yun, isipin mo? Nung kinasal na si Ate Yongju, yung na pinakita niya yung family picture niya doon kay Lola. So yung mga pronouns dito, Lods, minsan nagkakabali-baligtad kasi sa construction ng sentence ng Korea. Ito, sinabi ni Ate Yongju sa akin na Junyong must have grown a lot. Yun daw sinabi ng Lola namin nung pinakita ni Ate Yongju yung family picture niya. Isipin mo, family picture mo yung papakita mo. Pero si Lola, ang sinabi, siguro si Julius malaki na, no? Ganun ang sinabi. So, nagpunta rin pala ng abroad si Ate Yongju, pati sa Philippines, para ni-represent niya yung school niya. Hindi ko alam kung sa, sa pag-aaral ba, sa quiz ba, or sa sports. But anyways, Lods, isa lang yan sa mga patunay na yun sa kwento ng nanay ko na talagang hanggang sa mawala yung lola ko, inaantay niya akong umuwi. Yun lang, di ba? So, sinare ko lang sa inyo yung mga nagiging kwentuhan namin at yung mga pictures ng mga sinesend nila sa akin na nahanap nila. So, ilang mga Lods ha. Thank you!